Malapit nang matapos ang paggawa sa runway ng Balabac Air Base na isa sa 4 na bagong EDCA site sa bansa ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna niyan, kinumpirma ng China na may bago itong kasunduan kasama ang Pilipinas para maayos na mapag-usapan ang mga maritime issue. Nakatutok si Ivan Mayrina. 2019 pa nang simula ng konstruksyon sa Balabac Air Base sa Palawan. Ipinasilip pa ito sa GMA Integrated News noong 2023. Matapos itong madeklarang isa sa 4 na bagong pasilidad na gagamitin sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa kanyang pamamahagi ng ayuda sa mga naapektuhan ng El Nino sa Palawan at Marinduque ngayong araw, ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos na patapos na ang runway sa Balabac Air Base. Nasa huling bahagi na lang ang paggawa natin ng Balabac Military Runway, lalo na't malaki ang papel ng gagampanan ng Palawan sa pambansang seguridad. Nasa katimugang bahagi ng Palawan ng Balabac at ikalawang EDCA site sa Palawan, dagdag sa Antonio Bautista Air Base sa Puerto Princesa City. Bilang isang EDCA site, pwede itong gamiting pasilidad ng US military para magposisyon ng mga eroplano o barko at iba pang kagamitan. Pero hindi pwedeng gawing permanenteng base. Bukod sa Balabac, sabi pa ng Pangulo, prioridad din ng kanyang administrasyon ang pagtatayo ng airport sa Pag-asa Island. Kasama din siyempre sa ating prioridad ang pagpapalago ng turismo sa inyong lalawigan at sa pagpapabuti pa ng daloy ng transportasyon dito. Ito'y gagawin natin sa pamamagitan ng Puerto Princesa Airport Development Project at Pag-asa Island Airport Development Project. Sa gitna ng pagpapalakas ng pamahalaan sa depensa ng bansa, ang pagpapalakas din ng mga paraan upang maayos na makapag-usap ang Pilipinas at China. Kinumpirma na rin ng Chinese Foreign Ministry ang bagong kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa na nagbibigay daan sa pagbubukas sa ilang communication channel patungkol sa mga maritime issue. Nananatili raw ang commitment ng China na resolbahin ang maritime issues sa Pilipinas sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Kabilang sa bagong communication channel, ang mga kinatawang itatalaga ng mga lider ng Pilipinas sa China, pati ng Foreign Ministry at Coast Guard ng dalawang bansa. Wala pa impormasyon kung sino-sino itatalagang kinatawan ng Pilipinas para rito. Ang malaya at madalas sa komunikasyon din ang isa sa binigyan diin sa pag-uusap naman ng US Defense Secretary Lloyd Austin at Defense Secretary Gilbert Chodoro. Mahalagang bahagi raw ito ng pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at Amerika para sa malaya at bukas na Indo-Pacific region. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.